Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Rat ako. Okay, sa umagang ito, pag-uusapan po natin ito pong si Joel Villanueva. Ako sa totoo lang natatawa po ako dito sa taong ito kasi ginagamit na lamang po yung kanyang reliyon eh. Parang yung balahibo ko yung naninindig na tumatayo sa ginagawa nitong kupal na to eh. Biro mo, magpe-preach doon sa simbahan nila. Ang galing magsalita. Ang galing mangaral. Pero ang totoo, magnanakaw. Hindi ka ba nahihiya, Joel Villanueva? Mas matindi ka pa kay kay Senyor Aguila. Gagamitin mo yung katalinuhan mo sa Biblia, paniniwalain mo yung mga membro ninyo na mabait ka, makadiyos ka, meron na mga natutuklasan sa iyo eh. Marami nang nakikitang butas sa iyo. Marami nang pwedeng ilatag na ebidensya laban sa iyo. Pero ganun kakapal, ganun katindi yung kasinungalingan mo. Ito pa mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit kamping-kampi si Joel Villanueva sa mga Duterte? Kasi malaki po ang utang na loob nitong gagong ito. Itong kupal na ito. Alala ninyo nung siya'y congressman pa lang, siya po ay na-involve na, hindi pa siya senador noon siya ay nakasama na-involved na sa usapin po ng katiwalian. Na kung saan, milyon-milyon po ang ninakaw nitong kupal na to. Nung hindi pa siya nakakaupo o hindi pa siya wala pa siya sa politika, ayon sa ating nalaman, mabait, matino, makadiyos, makatao, totoo sa kanyang ginagawa. Pero nung nakatikim na ng posisyon, nagkapera na, ayun, yung dating Joel Villanueva naging Joel Demonyo na. Kaya naiisip ko tuloy ngayon, malaki ang nagiging epekto ng pera sa buhay ng isang tao. Kayang-kaya pala nitong baguhin yung prinsipyo, pagkatao, paniniwala nito kapalit lamang ng pera. Kaya pala, biro nyo, kitang-kita naman ni Joel Villanueva. Alam ni Joel Villanueva kung ano yung mga kasamaang nagawa ng mga Duterte. Pero bakit nagbubulag-bulagan sila? At mas kumakampi sila sa mga Duterte. Kasi ito lang po yung pinakamabigat na dahilan na nakikita ko. Kung maalala ninyo, Noong natuklasan po yung pagnanakaw ni Joel Villanueva sa pera ng taong bayan na nagkakahalaga ng milyon-milyon, lumapit po itong si Joel Villanueva dito po kay Rodrigo Roa Duterte, pati yung ama niya na tumakbo po ng ilang beses ng pagkapangulo pero hindi nanalo dahil sa itsura pa lang, demonyo na. Naalala nyo si Eddie Villanueva? Na yung itsura hindi maitsura? Mukhang sapatos ng demonyong tanga. 'Di ba? Ngayon, dahil sa inalok o nagbigay yata itong mga Villanueva ng pera o nagbigay ng suporta dito po sa mga Duterte, kinausap ngayon ni Rodrigo Roa Duterte yung appointed niya na si Martires sa ombudsman na ipawalang sala o i-dismiss yung kaso ni Joel Villanueva bagamat napakaraming ebidensya at sapat yung ebidensya laban sa kanya para makulong siya o pagbayaran niya yung kasalanan niya. Simula nun, dahil sa nagkaroon na nga sila ng utang na loob itong si Joel Villanueva sa mga Duterte, naging bulag na sila sa katotohanan. Kahit ano pang ginagawa ng mga Duterte, hindi sila makapalag dahil pwedeng isumbat sa kanila ng mga Duterte, yung naitulong sa kanila ng mga Duterte,
Alam naman natin mga Duterte, pag nakatulong, isusumbat. 'Di ba? Yun nga yung ginagawa nila, 'di ba, sa ating mahal na Pangulo. Dahil daw sa kanila, sa tatay nila, nailibing daw sa libingan ng mga bayani si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So wala daw utang na loob ang ating mahal na Pangulo. Pero gusto ko lang i-correct. Kasi mali-mali naman po kasi yung yung kwento kasi. Alam nyo ba na dapat lang talaga na ipalibing ni Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga libingan ng mga bayani? Bakit? Nung wala pang eleksyon, nung tumatakbo pa lang si Rodrigo Roa Duterte, hiningi ni Rodrigo Roa Duterte yung suporta ng mga Marcos. Lalo na kay Amy Marcos. Hiningi niya yung suporta ni Amy Marcos maging siyempre ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, nung pumayag ang mga Marcos na suportahan si Rodrigo Roa Duterte, may hiniling sila kapalit ng kanilang pagsuporta kay Rodrigo Roa Duterte. Ano yun? Yun. Yung ipalibing sa libingan ng mga bayani yung kanilang ama, kapalit ng kanilang pagsuporta para masigurong mananalo etong si Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin, walang utang na loob ang ating mahal na Pangulo o ang pamilyang Marcos kay Rodrigo Roa Duterte. Dahil kaya siya nanalo sa buong Ilocos dahil yun sa tulong ng mga Marcos. Dahil kung si Duterte lang ang pupunta doon sa Ilocos at mangangampanya, malamang baka hindi na siya makalabas ng buhay. Diba? So, mali po yung iniisip ng iba na walang utang na loob ang ating mahal na Pangulo. Meron po silang utang na loob. No? Meron po silang utang na loob. Kaya lang, hindi masasabing utang na loob yung pagpapalibing ng kanilang ama sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte dahil may kapalit po yun. At isa yun sa naging agreement nila. Kapalit ng tulong, pagsuporta ng mga Marcos sa mga Duterte ay yung pagpapalibing sa kanilang ama sa bilibingan ng mga bayani. So ito, balik tayo kay Joel Villanueva. So ito na. Nagiging bulang, nagiging bingi, nagiging wala lang. Kaya kitang-kita naman po ni Joel Villanueva bilang sinasabing alagad ng Diyos yung kasalanan, katarantaduhan ng mga Duterte. Bakit siya nagiging bulag? Kasi isusumbat sa kanya ni Sara. Ikaw nga pasalamat ka nga, hindi ka nakulong Siguro natatakot si Joel Villanueva na ibunyag yung kanyang sekreto. Kaya hindi siya makapagsalita. Kaya ang pinapakita niya, suporta. Imbes na ipakita niya na siya ay tagapagtanggol ng o tagapagpatupad ng katotohanan. Kasi hindi siya makapalag. Kasi pwede siyang sumbatan. Ikaw nga, may kaso ka kundi dahil sa amin hindi ma-dismiss. Kaya nga tingnan nyo, sekreto. Kaya nagulat si Rimulya. Teka, paano na-dismiss? Wala namang nabalitaan. Basta mga mabibigat na tao, mga kilalang tao. Kaso pa nga lang, nasa media na. Lantaran na, bunyag na. Pero ito, na-dismiss pero walang nakakaalam. Kung hindi pa pinapahukay, kaya nakita ninyo sindikato. Paanong na-dismiss samantalang, 'di ba? So ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ito si Joel Villanueva, mga minamahal ko mga kababayan, walang kwentang senador to. Kaya makikita ninyo. 'Di ba? Kaya makikita ninyo. Kahit ito si Joseph Estrada, si Jingo Estrada, kaya bakit bulag yan sa katotohanan? Ba't kumakampi sa mga Duterte? Kasi may utang na loob din sila sa mga Duterte. Alalahanin ninyo, appointed ni Rodrigo Roa Duterte yung Chief Justice ng Korte Suprema. Sino ba nag-dismiss nung kaso ni Sino bang naglakad noon? Yung Chief Justice ni Rodrigo Roa Duterte na appointed din niya. Kaya itong mga ito, bulag pipibingi itong mga ito. Bakit? May utang na loob kasi sa mga Duterte. Kaya mahirap na makuha ng mga Pilipino yung hustisya kapag yung isang politiko ay mayroong utang na loob sa kanyang kapwa politiko. Papalusot si Joel Villanueva. Nasanay siguro iniisip ni Joel Villanueva, ganito lang pala para makaligtas tayo sa ating mga pagnanakaw, sa ating pananagutan. Di sumipsip lang tayo. Sumipsip tayo sa mga dapat natin sipsipan. Gumastos tayo para makaano tayo, may madali lang palang lusutan Kaya si Jinggoy hindi na natatakot kahit ilang kaso. Dahil kaya naman pala niyang lusutan sa pamamagitan lang ng pera. 'Di ba?
So mga kababayan ko, ito yung sinasabi ko po sa inyo, na wag na tayong bumoto pa ng mga Pilipinong katulad po ng mga hayop nito na may utang na loob sa isang politiko kaya nagiging pipi, bingi, bulag. Ang kailangan po nating mga politiko sa Senado ay yung mga taong malinaw ang mata, malinaw ang pag-iisip, malinaw ang pandinig, at mayroon pong paninindigan para sa taong bayan. Kaya sa'yo, Joel Villanueva, makinig kang demonyo ka. Huwag mo nang gamitin pa yung mga membro ninyo. Huwag mo nang gamitin pa. Nakakahiya ka ng tukmul ka. Bistado ka na. Tapos nagpapalusot ka pa. Putangin na naman, Joel Villanueva. Halatang halata na sa pagmumukha mo. Magaling ka lang talaga magsalita kang demonyo ka. Magaling ka lang talaga mag-inarte. Gagamitin mo pa yung mga membro ninyo para lang makalusot ka. Pero isa lang sasabihin ko sa yung demonyo ka. Kahit anong gawin mo, mapaparusahan ka pa rin. Dahil makikita at lalabas pa rin ang katotohanan sa likod ng iyong mga kasinungalingan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.